Okay. How are we guys? Ayos ba tayong lahat? Pilitin natin magiging okay tayo lahat. So, dito ulit tayo sa today, andito pa tayo sa bundok. At medyo rest din natin. So, medyo mahaba-haba ng konti yung oras ng pahinga natin. Kaya, dito ulit tayo sa ating dagdag kaalaman. Actually, kakakain ko lang ng hapunan eh. Galing ako ng night shift. At ito, sardinas ang ulam. Hindi ko nga lang naubos at medyo maanghang. Pero yan, huwag natin itapos. Pwede pa yan pang almusal. So, dagdag kaalaman ulit tayo. So, ang tatalakayin natin ngayon is tungkol sa sa makina ng sasakyan. Ito ay maaaring alam na ng ibang mga kalyabe tungkol sa sa mga engine issues yung mga modelo ngayon, yung mga computerized engine. Sabihin, computerized engine, hindi siya decarburetor. Yung makina ay controlled ng computer. May sariling computer yung makina ng ating sasakyan na nagmo-monitor ng kondisyon ng ating makina mula pagpaandar hanggang sa tumakbo. So, sa engine section merong dahil minomonitor ng anong computer yung kondisyon ng ating makina habang ating ginagamit habang tayo bumabiyahe. So, merong information light, engine light kung tawagin, na mapapansin nyo nasa instrument cluster. Habang nagmamaneho tayo minsan bigla na lang umiilaw kulay orange. So, yung symbol niya is parang hugis makina din. So, tataka tayo, bigla na lang siyang umilaw. Or kahit hindi umilaw, hindi ibig sabihin na hindi siya umilaw, okay yung okay yung makina natin, kasi maraming mga sensors yan eh. Sensors ng tubig, sensors ng oxygen sensor, basta marami siyang mga sensors na nakakabit dun sa engine area at minomonitor lagi ng computer ng ating makina. So, papaliwanag ko sa inyo na hindi porket walang nakailaw dyan ay okay yung kondisyon ng ating makina. So, ganito yan. Ang sasakyan natin na computerized, kaya nung sinabi ko kanina na ang makina natin ay may sariling computer, advanced technology na eh. So, meron siyang computer tapos nagmo-monitor siya nung kondisyon ng ng makina natin, na nagre-rely lang siya doon sa mga fini-feed ng mga sensors. So, sa madaling sabi, ang makina natin habang ginagamit natin, siya, yung computer ay nakaprogram sa normal mode. So, yung normal mode is ito mga kalyabe ha. Ang normal mode, meron dalawa yan eh. Dalawang naka-program doon sa computer. Normal mode tsaka check mode or test mode. Magkaiba yan. Yung normal mode is habang ginagamit natin yung sasakyan natin, magmula paandarin natin
naka-normal mode yung computer ng makina natin. So, ang normal mode is ano siya, naka-program siya as two-trip detection logic. Ang ibig sabihin ng two-trip detection logic is, halimbawa, water temperature sensor. Yung water temperature sensor is nagmo-monitor ng temperatura ng tubig or coolant dun sa makina natin. So, pag nagkaroon ng problema dun sa sa circuit niyan, maaaring wiring or yung dahil sa kalumaan yung sensor mismo ng tubig ay bibigay. Wear and tear yan eh. Walang dinesign na na mga pyesa ng sasakyan na hindi bumibigay. Kasi part ng business yan eh. So, ang normal mode is two-trip detection logic. Ibig sabihin, dalawang beses siya mag-detect ng code bago niya pailawin yung engine light dun sa instrument cluster. So, ganito yan. Halimbawa, nagkaroon ng problema dun sa circuit ng water temperature sensor. Madidetect agad nung sensitive yung computer eh. Yung unang beses niyang magka-problema yung circuit dun sa water temperature sensor, madidetect agad ng computer. Ang gagawin ng computer, i-store niya lang. Nandun lang naka-store sa sa memory ng computer. Ngayon, yung time na yon na nagkaroon ng problema dun sa circuit, i-register niya doon sa sa memory ng computer, pero hindi niya paiilawin yung engine light. Okay? Ngayon, pagka naulit-ulit sa pangalawang beses, kaya two-trip detection logic, pagka naulit-ulit ng pangalawang beses doon sa circuit na yun, sa water temperature sensor, madidetect agad niya. Pangalawa na ito, bang! Yung pangalawa na yon, doon niya na paiilawin yung engine light. So, hindi porket hindi nakailaw yung engine light natin habang ating pinapaandar o ginagamit mong biyahe tayo, hindi ibig sabihin na walang problema yung yung makina nyo. So, kaya tinatawag na two-trip detection logic. Unang pag-detect ng computer sa problema, i-store niya lang dun sa memory ng computer, pero hindi niya pailawin yung engine light. Pag naulit-ulit sa pangalawang beses, store ulit, at doon niya napailawin ng computer yung engine light. So, doon na natin na naka-permis na yon. Yun yung information na bigla na lang umilaw yung Ngayon, yung pangalawa, so, yung kanina is normal mode. Pangalawa is check mode or test mode. Ang test mode is different from normal mode. Mas siya, mas sensitive siya na mag-detect ng problema. One trip detection logic lang. Isang beses lang. At ginagamit natin yan, kaming mga mahilig mag-isip ng mga problema tungkol sa mga sasakyan. Ginagamit yung test mode, ginagamitan ng scanner. So, kailangan mo ng scan tool. Pag wala namang available na scan tool, meron ding dyan, may mga parang billiard, may trick shots din yan eh. So, tatalakayin din natin yan sa susunod kong video kung paano, kung wala tayong diagnostic tool. Kahit sa mga ABS, kahit wala ka ng scan tool, kaya mong i-demonstrate yung test mode. Pero kailangan lang natin ng wire dyan, 3 wire, para ma-detect natin yung test mode is
ginagamit siya yung mga intermittent trouble, yung minsan iilaw yung engine light tapos mawawala. Tapos after couple of days, minsan couple of hours lang, iilaw na naman, tapos bigla siyang mawawala. Pipitik lang ganyan. So mapapansin natin kasi nagda-drive tayo, nasa harapan natin eh. Iilaw tapos mawawala ka na. Intermittent. So doon natin gagamitin yung yung ipi-perform yung test mode. Habang ipi-perform natin yung pini-perform natin yung test mode, lahat ng nakastore na problema, nakastore sa memory ng computer na galing sa normal mode, automatic mabubura yun eh. Kasi ang gagana yung test mode circuit na eh. Magre-refresh na siya, buburahin niya lahat yung mga nakastore na na mga na-detect niyang problema. Buburahin na yan dun sa habang piniperform natin yung test mode. So ang test mode is, or check mode is, siya, ginagawa natin yan pagka yung malalim na problema na, intermittent. Kagaya nung sinabi ko, engine light, habang nagdadrive tayo, bigla na lang pipitik, tapos mawawala. Tapos mga ilang oras o ilang araw, pipitik na naman, tapos mawawala lang. So yun yung intermittent. So ginagamit natin yan. Like I said, kapag pinerform natin yung test mode, lahat ng nakaprogram doon sa ECU, doon sa normal mode, mabubura yon, magre-refresh siya. Ang i-activate niya is yung test mode. Kasi ang test mode, gaya ng sinabi ko, is different from normal mode. Normal mode, ulitin ko, yung normal mode is 2-trip detection logic. First logic, yung unang pag-detect niya, i-register niya sa memory ng computer, pero hindi niya pa iilawin yung yung engine light. Pag naulit-ulit at the same circuit, may store ulit dun sa sa memory ng computer, at doon niya pa iilawin yung engine light. Okay? So normal mode yon, 2-trip detection logic. Sa test mode, isang beses lang, kaya napaka-sensitive niya. Kaya yan ginagamit pagka yung intermittent issues, gaya ng sinabi ko, pipitik yung ilaw, engine light minsan, pipitik tapos mawawala, intermittent. So ikaw mismo may-ari ng sasakyan, mapapansin mo, bakit kaya bigla na lang umilaw yun, tapos nawala, tapos nauulit at nauulit. Doon na yung yung intermittent. So pag pinaservisan nyo yung sasakyan nyo, siyempre aware kayo kasi sasakyan nyo yan. So sasabihin nyo dun sa kaya ang advice ko sa sa inyo mga mahal kong kababayan na nagmamay-ari ng meron kayong, yung sasakyan nyo is computerized, yung sariling computer, hindi porket walang nakailaw dyan, dapat regular nyong pasiservisan yung sasakyan nyo, kasi computerized yan. Parang tao rin yan eh. Ang tao ay pwede kong ihalin tulad sa sa sasakyan. Halimbawa, tayo, wala tayong nararamdaman. Pakiramdam natin, okay lang tayo. Wala naman tayong nararamdaman eh. Pero, deep inside, meron pala. So, kung i-compare ko yan sa sasakyan, ganun yung nasa normal mode tayo. Walang wala tayong naramdamang sakit. Kasi hindi umiilaw yung engine light eh. Di ba? Hindi umiilaw yung engine light ng katawan natin. Pakiramdam lang natin okay tayo. Pero meron palang problema sa circuit ng katawan natin. Ngayon, yun yung sinasabing normal mode. Doon sa naman, pag gumana na yung 2-trip detection logic, umiilaw na yung engine light natin ng sasakyan. So, kung sa katawan natin, meron na tayong nararamdaman, no? Bigay halimbawa, sumakit na yung siko natin. Diba? Tayo naman tao, saka tayo magpapacheck up ng doktor pag meron ng nararamdaman, diba? So,
sumakit na yung siko natin, siyempre, lagi tayong nagbabanat ng buto, tayong mga tatay. Bira tayo ng bira para sa pamilya. Kung meron na tayong nararamdaman sa katawan natin, parang makina rin, umiilaw na yung engine light. So, saka pa lang tayo pupunta dun sa doktor. So, ganun ang senaryo. Ang sasakyan, ang makina natin is parang katawan din natin. So, advice ko sa inyo, regular visit sa sa mga mekaniko na para ma-check yung kondisyon ng inyong makina. Kasi pag yan bumigay, okay lang kung maliit na pyesa lang yung ay paano kung bigla na lang malaking gastos, di ba? Masakit sa bulsa. So, gaya ng dati, pag nandito tayo sa along Perth metro area, banggitin ko ulit yung mga tropa na maaasahan natin, madaling tawagin at hindi pagdating sa labor madaling kausap. So, Bayani Auto Works, tropa natin yan, license yan, Costworth na pagmamayari ni parang Eric Tungson. E&B Mechanical Loop na pagmamayari ni parang Eduardo Bargos. Yan. Mga licensed mechanics yan dito sa Perth, Australia. At meron niyang mga kompleto gamit yan. Mas kompleto pa ang mga gamit yan kaysa sa sa mga dealership. meron din sila mga may mga sariling scan tool. Hindi mga ordinaryong scan tool. Namomonitor, nababasa talaga yung kabuuang issues ng hindi lang sa makina, lahat ng mga electrical related items na nakakabit sa inyong sasakyan, nadidetect yan ng mga scan tool. So, yung mga binanggit kong mga tropa na yan, mga lisensyado yan. So, yan lang ang ko ngayon, maisishare ko sa inyo. So, like I said, silip-silip lang sa channel ko kasi ito dagdag kaalaman na hindi lang sa mga mekaniko na kagaya ko, hindi ito'y para sa lahat na merong sasakyan. At least maganda yung meron kayong idea kahit hindi kayo mekaniko, di ba? So, ganun lang, as simple as that. So, mag-iingat tayo palagi kasi hindi pa totally okay yung natin hinaharap natin ngayon. So, thank you for watching and mag-iingat tayo palagi lahat.